ang maghitabo karong panahona confirmation of charges. Unsay pasabot sa confirmation of charges? Ipasabot niini nga ang prosecution ang nanumbong for the victims of Duterte iyang ipresentar ngadto sa pre-trial chamber trial din sa Pilipinas nga ang korte-korte na gyud kani sila na ay chamber na ay mga murag kahon-kahon. So sa pre-trial chamber isubmit na sa mga abogado sa mga biktima ang ilang mga ebidensya to prove nga naagi basihanan nga pasakaan og sumbong og taralon sa husay si Duterte. Karon ngayong to dili pa accuse si Duterte ha kay wala pa ma-confirm ang sumbong. Karon panahon na suspect pa. So sa atong mga dokumento nga nabasa, wala pa na makingon nga accused. Si Duterte as of the moment sa mata sa proseso sa ICC, suspect pa lang na siya. So ang mahitabuan nang na-ipresentar karon sa abogado, kung baga sa fiscal ni chief prosecutor ang mga ebidensya nga magsuporta sa ilahang sumbong nga crimes against humanity. Unsa kining crimes against humanity? Giunsa kani siya paghimo? Number 1, murder. Katong linuog nga pagpatay. Panahon sa presidente pa si Digong sa Davao. Ikaduha nga nag-constitute sa crimes against humanity. Kadtong murders panahon nga presidente na si Digong sa Pilipinas. Ikatulo, attempted murders panahon atong mga barangay operations, mga clearances. So tulo kani nga sumbong nga nag-constitute sa tibuok nga krimen batok sa baby sa humanity. Sa katauhan or sa Katauhan, it's humanity. It violates one's humanity, ang atong pagkatao, ang innate right nato nga mabuhi nga may dignidad. So sa tinibuok na siya, it's crime against humanity. Tulo ang mga sumbong nga naglangkob niini, murder, panahon nga president, mayor and vice mayor pa siya sa Davao. Ikaduha, katong mga linuog nga pagpatay nga dinaghan panahon sa presidente, og attempted murders katong mga barangay clearances, barangay operations bitaw nga maglusob ang mga authorities, PDEA, PNP ug uban pa sa barangay kay mag-arrest atong mga kunuhay high value targets. So munay mga sumbong nga ipresentar karon sa prosecution ug uban na dayon sa ilang mga ebidensya. So ang nag-una aning mga ebidensya na-constitute man na og mga testimonya sa ilang mga testigos, ilahang mga dokumento, mga death certificates, kadtong mga autopsy. Ang nag-una gyud nga testigo sa prosecution nga pinaka-importante o pinakauyukan, testimonya ni Las Cañas o ni Mato Bato.